morning! Ayan, napo na tayo lahat, no? What? Naka-cellphone lahat, ha? Okay, I love you too, I love you too. Grabe, it's 7 months ulit ako bago nakabalik dito, no? Last is July, tama ba? Pero after nung July na yon, nagtuloy-tuloy yung ano natin, no? No? Doon na tayo nag-start na nag-times 2, times 3 tayo. Ang bait ng Diyos sa atin, no? Palakpakan mo natin ng Diyos. Yan. So, hindi natin patagalin to. Pasensya na dahil sa ating technical difficulties. Medyo nahirapan tayo. Kaya yung iba, nanonood ng live na lang, no? Live na lang sa FB page na yan. So, kanya-kanya na lang. Kasi yung Zoom parang hindi nata naayos, no? Oo, inaayos pa lang nila. So, diretsahan na tayo. Yun naman ang ating, dito, no? Ang ating pakay. Yan. So, ngayon, bago tayo magsimula, yung ating topic, alam niyo na ba? Wala nga pagsabi, no? So hindi natin alam kung ano yung pag-uusapan. Okay. Alam ko naman na lahat nandito ay sapphire na, di ba? So ibig sabihin, ito yung medyo nandun na sa first level ng leadership, no? Hindi kasi lahat ng tandaan ito mabuti, ha? Yung negosyo natin is network marketing, is a way of distribution ng produkto. Tandaan niyo yun, ha? Ang network marketing, isa lang siyang way para ma-distribute yung product mapunta sa customer o sa mga user, di ba? Kasi pwede naman ganitong gawin natin. Pag may produkto ka, saan mo siya ilalagay? Pwede siyang traditional way ng concept, ito yung sa tindahan, sa mga stores, tama? So pwede mo ilagay sa stores. Ganun siya. So yung store, may cut dyan sa produkto mo. Ganun ang kalakaran. Tama? Ngayon, pwede rin i-online kasi may online na ngayon. Tama? May online platform na. Ang iba, gumagawa sa ng sarili nilang website, platform nila, pwede nang gawing online store. Di ba? Yung iba, combination na nga eh. Meron pa sa store, may online store din sila. Tama? Pero dito, kailangan mong matuto sa pag-boost ng mga ads. Marami kang pag-aaralan dito para mapansin yung product mo kasi maraming product eh. Sa online, ang daming sumusulpot, di ba? So, i-sponsor mo yon. So, ganun din. Part ng produkto mo, mapupunta sa ads, tama? So, ang yayaman dito, yung store at saka yung si Meta. Pasalamat tayo kay Meta kasi yung nagbigay siya ng platform, di ba? So, walang problema dyan. Kaya lang tayo, pinili natin etong pangatlo. So, ito yung iba, tawag direct selling, tapos network marketing. So, ibig sabihin, ang pinaka-heart ng business ay yung produkto. Mapunta sa tao. Tama? Kaya marami naging negative sa network marketing. Kasi, nung dito sa Pilipinas at pati sa ibang bansa na rin, sa ganda kasi ng concept, nakalimutan ng mga miyembro o mga distributor, hindi na ang produkto ang binibenta. Yung kanilang ipapaliwanag, yung pagyaman na agad, hindi naman lahat yayaman. Tama? So, papangakuan nila ng kung ano-ano. So, ang nangyari, nag-join siya kasi alam niya, pwede siyang yumaman. Yung nahirapan, nag-quit, scam yan. Diba? Ganun, ha? So, nasira ngayon kasi wala ng product eh. Hindi na product yung ina-emphasize. So, nagre-recruit ka na nagre-recruit. Later on, maraming attrition. Alam mo yung attrition? Alam na natin yan, sapphire na tayo. Yung attrition, ito yung humihinto sila, di ba? Pag huminto, hindi mo na-emphasize yung product, hindi bumibili ng product eh. Kasi hindi siya nag-join o nag-avail ng package din sa product. Nag-avail siya kasi dahil binaliw mo sa pagyaman lang. Sa IAM Worldwide, kaya tayo home of hope.
ibabalik natin sa original purpose kung bakit nagkaroon ng network marketing. Ibenta yung produkto. Yung produkto yung mangunguna. Mag-avail sila dahil sa product. At pasalamat tayo, nangyayari sa atin yun. Salamat tayo sa Diyos. Nabigyan tayo ng magandang produkto. No? Binigyan tayo ng Diyos ng magandang produkto. Kaya kailangan natin siyang i-share. Pwede naman dun sa stores. Pwede rin naman dun sa online na lang. Kaya lang, wala tayong pwedeng matulungan tao na magkaroon ng oportunidad para maging partner natin, i-share din yung produkto. Kuha natin. Kaya tayo hope. Kaya health ang umpisa. Kaya product ang umpisa. Huwag natin laktawan, huwag hope. Dito, hope kami. Hope lang tayo. So, pag naglatag tayo, ngayon, actually, sa I Am Worldwide, 100% na nag-avail ng package, user. User. Sino dito hindi user? Di ba wala? Lahat kayo user. At yung mga hindi ginagawa ang I Am, user sila, tama? Kasi nga, yun yung tamang network marketing. Maraming hindi active sa pagdinegosyo. Hindi active sa opportunity. Hindi active sa prosperity program. Pero, dito, user sila. Sa 100%, merong tatlong division yan. U, S, B. Sa 100%, user sila, di ba? User sila. 90% pure user lang. 90% sa 100% pure user lang. Itong S, user at the same time, seller. Sila yung 9%. User-seller. Ito yung nagbebenta ng product. Yung retailing. 9% lang yan sa organization natin. 90% sa organization natin, actually 100% user. Pero yung 90% pure user. Yung 9% user at the same time, seller. Nakuha mo? Yung nagbebenta-benta. At sa pagbebenta-benta, halo-halo na yan. Binibenta nila yung retail, yung produkto, or yung wholesale. Tama? Kaya meron tayong top direct seller at saka top wholesale package seller. Paano silang? Hindi tayo binabayaran sa IAM ng komisyon sa recruitment. Lahat ng komisyon mo sa IAM, benta yun. Binenta mo yung package, yung produkto. Kaya ka nagka-komisyon. Nagbenta ka ng retail, kaya ka may 50%, kaya ka may income. Lahat yan product. Nakuha nyo? Yun yung tamang network marketing. Naintindihan ko naman dati, kasi walang product na maganda, kaya napilitan kang ibenta yung opportunity na lang. Hindi siya magtatagal. Minsan, ang iba ang binibenta, motivation. Yun yung binibenta, kasi wala silang choice eh. Kasi walang magandang product at minsan, naset na sa mind natin na gumana naman dati, yun na yun. Kaya lang, lalay-lay. Kasi maraming attrition. Maraming company ngayon na mahina ang kanilang reorder. Walang kumikita masyadong malaki sa repeat purchase na commission. Puro lang sa recruitment. Sino yun? So tandaan mo hindi naman masisi kasi nga, depende kasi sa approach mo. Kung nasa IAM ka, dapat sundin mo yung approach na to. Pag hindi mo sinunod, kahit may maganda kang produkto, hindi mo naman hina-highlight, di dun pa rin sila dun sa dati. Hindi sila gagamit. Kaya, thank God, may maganda tayong produkto, tapos may magandang flow ng presentation. Importante yun. Kasi ang binibenta natin yung produkto. Ito ang pinili nating path para
yung dapat ibigay natin dito at dito, ma-share natin sa mga taong gustong i-share ang ating produkto para kumita din sila. Yun yung opportunity. Ngayon, 90 tsaka 9. Ano tong B? USB. Sila yung mga builder. Sila yung mga builder. Magkaiba yung seller lang sa builder talaga. So, huwag mong pilitin lahat na maging builder. Kasi, ang builder, 1% lang sa ating organization. Nasa tao lang yan kung gusto niya mag-build o hindi. Ang trabaho natin, ipakita ng ipakita, i-share ng i-share. Ngayon, ang company, yun yung prosperity program. Pag binild mo yung business mo, i-share mo sa kanila, ito po yung mga nagka-resulta na. Ito yung mga nagbigay ng effort. Ito yung kinakareer. Ako ano? Parang kayo ngayon. Nasaan ba kayo dito sa USB? O, kayo ang magde-decide doon. Pero ito, may disclaimer tayo. Kaya pag nag-present tayo, di ba may tayong disclaimer? Ang ating produkto ay health supplements. Health and beauty supplement. Ibig sabihin, supplement. Hindi gamot. So pag nagano ka, pero may mga testimonya. Like MX3. Si MX3, nag-decide siya na ilagay dito sa store. Napakaganda ng produkto niya, dito na nilagay. Di ba? So yung ginawa niya sa marketing niya is i-boost na lang niya sa mga radio station, tama? Di ba pag nasa jeep, taxi ka, bus ka, ang MX3, di ba lagi mo naririnig? Oh, yun naman yung way na kanyang distribution. Pero food supplement din siya. Oh, marami ding natulungan, tama? Oh, ganun lang. Ngayon lang tayo, tinahak lang natin yung landas kasi kanya-kanya naman ang mission and purpose ang Diyos sa mga tao. So tayo, ibinigay sa atin itong direct selling or network marketing na concept. Dito niya inilagay ang ating produkto. Pero dito, at least, kung maga sa atin, kanya-kanya naman yan, dito sa atin, meron tayong itong concept. Meron tayong program kung sino yung gustong i-share din yung negosyo natin sa iba. Yung produkto natin sa iba. Kaya merong umaasenso. Actually, sa selling natin, ang dami na kumikita ng malaki. May nagmi-milyon buwan-buwan. Doon mo mapatunayan na yung negosyo pinasok mo, may magandang produkto. Kasi kahit walang invite, kumikita ng malaki. Kuha mo? Ngayon, ang iba, isi-share yung wholesale package na lang para maka-discount naman yung kanyang, o kasi bentahan na kita, maraming nagiging user na nagiging seller at nagiging builder. Tama? Oh. Imagine mo, yung Unilevel, ngayon, di ba, Feb 10, ang daming masaya. Di ba? Ang daming masaya. Sobrang daming kumikita sa Unilevel. Grabe. Hindi mo ma-imagine yun kasi passive yun eh. Residual na yun. Kasi nga, tama yung latag natin. Inuna natin kung ano talaga yung heart ng negosyo. Yung produkto. So ngayon, nag-avail sila ng package dahil sa product. Gawin man nila o hindi, bumibili sila ng bumibili kasi gumagamit sila. Sila yung 90%. Imagine mo, kung mag-build ka ng team, di ba? Build mo yung team mo, eh di, lahat yan gumagamit kasi. Pero tanda mo, 1% lang ang builder. 1%. Hindi lahat builder eh. Depende sa decision ng tao yun. Tama? Pero kung gusto mong i-build, merong mga mentors, may mga trainings, i-guide ka. Iti-train ka, susuportaan ka. Katulad na ginagawa natin ngayon, part to ng building. Tama? Ganun siya. So ngayon, may kumikita sa atin ng Unilevel, napakalaki. Kung pagsamahin natin yung ULC, Unilevel, at saka yung RSM, may kumikita ng 2.2 million kada buwan. Kahit tulog siya. Kasi tulog siya kasi nasa Philippines siya.
Eh yung mga ibang distributors sa Italy, nasa US, di ba? Iba ang ano? Iba yung oras. O gabi dito, umaga, kung umaga dito, di ba? So magkaiba. So kahit tulog ka, eh may bumibili. Kasi gumagamit ng product eh. Nakuha natin? O, ganyan. Alam mo ba? Halimbawa, merong townhouse na ang renta ay 20,000 per month o apartment. I-times mo sa 100 yan. So meron ka ng parang 100, yung isang distributor natin ngayon, parang meron na siyang 100 na, actually 120, no? Or ano, 110. Tama ba? 110. Kung 20,000. Meron siyang, para ka nang merong 100 apartment na pinarentahan mo ng 20,000 kada buwan. Grabe! 100. Imagine mo, nasa real estate ka ba? Arang. Pero wala akong mga overhead doon. Yung mga OPEX. Di ba, syempre, pag may nasira, wala sakit sa ulo. Kasi minsan, yung mga apartment ka, minsan tumatalbog yung cheque ng ano mo, hindi magbabayad. Di ba? Minsan may ganun eh. Maraming ganun eh. Maawa ka naman palayasin mo. Di ba? Oh. Medyo mahirap din, pero okay din yun. Walang masama doon sa real estate, magandang negosyo yun. Pero ang point ko, hindi naman lahat makakapag-real estate. Magkano puhunan mo sa isang apartment para magka 20K ka per month? Oh, diba? Meron nga doon sa GGS eh. Ang puhunan 3.5 million isang unit. Diba? 3.5 million, 15,000 per month ang parent mo. Pero dapat may 3.5 ka muna. Ano yun? Hindi mo kakayanin yun. Saan ka kukuha na 3.5 agad? O i-loan mo sa bangko. Kaya para maka-loan ka sa bangko, kailangan may magandang credit. Ano ka? Yung background mo sa finances mo. Diba? So medyo mahirap na nga. So dito, yun yung opportunity. Binibigay din part niyan ng direct selling o network marketing na concept. Kaya napakaganda. Diba? Diba? Imagine mo yun. Eh ito, palaki pa to ng palaki. Hindi to hihinto eh. Kasi padami ng padami yung... Pag tama yung gawa mo, tama yung latag natin. Palaki ng palaki yan. Kaya pag nag-invite ka, highlight agad yung product. Ngayon, ang ginagawa ng company natin, pasalamat tayo no, sa ating VPI ka at GM Ana. Dahil sila ang binigay ng Diyos sa atin para mamuno nitong company natin, imagine mo, yung product natin nagiging brand. Alam mo ba yung nangyayari na pag pinost mo yung tao na magaan? Alam mo yung hindi ka nag-aalok, pero nakita lang ng pinost, nakilala na siya eh. Kasi nga, yun naman yung tulong ng company para ang produkto natin, kasi maganda siya, para ma-aware yung ibang tao, kailangan natin ng influence ng iba. Si Piolo Pascual, malaki ang influence. Si Hart, malaki ang influence. Ganun naman ginagawa, kaya nga lumakas ang Nike. Bakit? Si Michael Jordan, ang laki ng influence. Oh. Kasi may maganda kang product, kailangan itong malaman ng iba. So kailangan mo ng taong may influence para ma-carry yung produkto natin. Pero syempre, sa network marketing, hindi sana yung iba sa gano'n. Kasi ang sasabihin nila, instead na igastos natin sa artista, binigay na naman namin sa mga nagne-network. Ganyan yun eh. Kaya yung iba, hindi gagawin yun. Kasi paano na yun? Saan nakukunin yun? Di ba? Kasi may marketing fund palagi ang isang business. So sa network marketing, hindi na kailangan artista dapat kasi word of mouth na lang. Kasi meron namang magbebenta at may profit siya. So kakalat siya kusa. Tama? Pero, ang wisdom na binigay sa atin ng Diyos para mas bumilis, para mas makilala yung negosyo at produkto natin, kailangan natin ng influence ng iba like ginagawa ng mga big companies. Like Jollibee. Hindi humihinto yan. Oh, McDo, hindi rin humihinto. Ngayon nga ang Gcash, si Hart, pag ganun mo, oh Gcash, si Hart, nakita mo eh. Si Globe, hindi humihinto. Eh ngayon, pag pinakita mo ang I am, si Hart din. Hindi. Hindi, parang kapantay mo si Globe. Diba? Yung trust kasi sa kanila eh. Kita mo? Eh, basta yun, nakatulong ba?
Kaya huwag mo lang i-hard sell. Huwag ka na masyadong mag-mindset na ang gagawin mo, mag-ESBI ka pa sa client mo. Huwag na. Kasi hindi yun ang nag-ibenta natin. Pagka-member na, sa training na yun, huwag mo pala si ESBI, yung haba-haba, parang hard sell na hard sell ka. Iba-mindset mo siya, yung trabaho mo. Sobra na. Kumbaga, kasi produkto na ngayon ang nangunguna. Oo. Di na mahirap, promise. Tinulungan ka na ng kumpanya, huwag mo nang huwag mo na pahirapan sarili mo. Basta gumamit ka ng produkto para may sarili kang testimonya. Tanda mo testimony sales, tama? Gumamit ka ng produkto. Kaya nga, di ba, sa MX3, laging may testimony. Sa radyo, gumamit ako ng MX3. Di ba mga gano'n, narinig mo? Oo, nawala. Okay, ang galing. Di ba? O pag gumamit ka, para pag nag-share ka, o kung wala ka pang testimony, hiram ka muna sa iba kasi nag-uumpisa ka pa lang, di ba? Oh, ang dali na. So, huwag na yung hard sell kapag ka nag-present. Ha? Tapos, ilatag mo na to. Ilatag mo na tong 99.1 ang tawag dyan. 99.1. Oh, sa amin po dito, pag naglatag ka, ganun lang. 100% po user talaga. Pag nag-avail sila ng package dahil gusto nila yung product, gusto nila makasave 50% discount. Yun ang gusto nila eh. Makasave sila ng 50%. Kasi user na sila eh. Tama? O ngayon, tapos yung iba po dito, yung 9%, yun po yung mga nagbibenta. Nakita nila yung opportunity. So ipakita mo ngayon yung kumikita sa nagbebenta. Ako, lagi ko pinapakita. Si Krisha. Ang bita mo si Krisha. Ayan sikat na sikat na yan. Mga nakakausap namin, kilala siya. Napanood ko kasi sa TikTok eh. Yung maganda. Yung maganda. Andun. So, ipakita mo. Ayan po siya. Di ba? Yun yung kinikita niya. Ano mo siya? Parang 100 boxes per day siya. Wow, magkano yun? 50,000 per day. Grabe. Diba? Hindi lang masama, no? Grabe. Diba? Hindi na nag-ESBI yun. Diba? Kasi ang nangyari, yung taong bibili, nagiging distributor din. Nag-avail ng package kasi ulit-ulit eh. Ito, si Mariel. Nakita niyo si Mariel? Naku po, magdadayamon daw siya. Gigil na gigil. Meron na siyang sub-team. Sabi ko nung nandun kami, si Mariel, sabi ko sa kanila, part siya ng team 1. No? Then, pwedeng mag-sub-team. May mga sub-team yan. Isa siya sa sub-team doon. Team Padilla. Yung Team Padilla, meron na rin. Sinabi namin doon sa mga pinagather niya na pwede din kayo mag-create ng team nyo na under ng Team Padilla. Meron na siya ngayong Grateful. Grateful Heart. Yun pala. Team Grateful Heart. Imagine mo, meron na. Meron na. So, yun sila, dahan-dahan, user yun. Tapos nagiging seller na ngayon, nagiging, ganun naman yun eh. Nag-ano-ano lang yan. Nakuha natin. Pero tandaan mo, konti lang mapansin mo. Yes. Kaya accept mo na talaga yun. Kaya, share ka na ng share. Kasi hindi lahat sa organization mo na magbibuild. Pero, huwag naman sana na hindi ikaw yun. Yes. Kailangan ikaw yun. Nandito ka na di ba? Ganun siya dapat. Eto, masakripisyo. Kumbaga, para alam agad ng mga nag-join na eto, nagbigay ng effort. Para hindi kasi hindi naman ako yumaman dyan, hindi naman kumita dyan. Hindi kasi hindi mo naman siya, alam mo yung hina-hype sa alam mo yun? So, hindi mo na kailangan yun. Kuha natin. So, yun yung flow ng pagnenegosyo, yung approach. Kailangan tama. No? Kailangan tama. So, sa building, mas malaki yung reward. Kasi ito na yung residual. Ito kasi active to Di ba? Benta ka. Ito, kahit tulog ka na. So, dapat user ka, seller ka, builder ka rin. Ang iba kasi, hindi seller.
Meron talagang pure builder lang. Oh, may pure builder lang. Pero ang iba, user-seller, user-builder. Ang iba naman, user-seller-builder. Bahala ka dyan. So, iba-iba yan. Nakuha natin? Okay, may natutunan ngayon? Ano ka? USD. 99.1. Ha? Ganon yun. Ilapag mo yan sa present. Ang dali mong matapos. Andali. Hindi na masyadong mahaba. Mag-disclaimer ka rin ha. Pag nag-ano ka ng kitaan, disclaimer ka. Ito, based sa effort ng tao. Ha? Wala pong kumikita dito na walang ginagawa. Ha? Hindi po ito yung parang loto na mag-intay ka para manalo. Tapos, di ba? Hindi ka naman magreklamo, di ba, kung hindi ka manalo. Sa loto, kasi nga, raffle yun eh. Dito, hindi ganon. Trabaho siya. Ngayon, ang topic natin, meron ba tayong tika? Siya na. Ikaw na? Okay. Ang topic natin, ang title is, pakita natin. Yan. Sinong gustong yumaman? Okay. Etong pag-uusapan natin, kasi dito natin sa setting ng training. Pwede tayong magbaliwan. Nakuha mo? Pwede tayong alam natin, yung tono natin ngayon, pang-builder to, ha? Pang-builder ang tono natin. Pero huwag natin magpahipokrit. Meron bang nangarap na maghirap? Meron ba? Paglaki ko, gusto ko maghirap ka na. Hindi, honest, meron ba? Gusto ko mahirap kami talaga. Talagang problemado ng tatay ko sa, Pero wala naman siguro, di ba? Lahat naman siguro gustong umasenso. Yes! Kaya lang, ang term kasi na yaman, medyo hirap nating tanggapin. Kasi na-set sa mind natin na masama ang yumaman. Alam niyo ba yun? Na mindset ang mga Filipinos na pag yumaman ka, magiging masama ka. Mapalayo ka sa Diyos. Tandaan mo yun. Yun yung nagiging mindset sa mga Pinoy. Kaya yung iba, ayaw yumaman kahit gusto nila. Para hindi sila maging masama. Kasi sa TV, napapanood, laging masama yung mayaman. Yung bida, yung mahirap, inaapi. Yung kontrabida, mayaman, na mga kurakot, na may mga goons, di ba? Yun yung mga nang-aapi. Kaya masama ang mga mayayaman. Nang-aapi. Di ba? Yung mga maldita, yung mga madir-madir na, mga gano'n, iapihin yung ginagano. Siya sa bunutan, di ba? Ayaw mo nang yumaman. Kasi gano'n yung napoportray, di ba? Pag yumaman ako, mga ganyan, mga mayabang, gano'n. Yun yung mangyayari. Na hindi mo alam. Nasasabotahe ka. Parang si Dolphy. Mayaman si Dolphy. Daming lupain nun. Pero ang palabas niya, home along the rivers. Di ba? Ang hirap. Gusot-gusot yung damit. Ganun. Tama? Pero mayaman. So, ganun yung alam mo yun? Si Coco Martin, Batang Quiapo. Di ba? Di ba? Mayaman si Coco. Kaya lang, ang na-portray kasi, doon, hindi sila mayaman. Kuha mo? Kaya gusto mong maghirap talaga lang. Na hindi mo alam. Kasi kailangan maging mabait o mabuting tao ako pagka Kuha mo? Kaya minsan, pag gusto mo lang yumaman at nahihirapan ka, ayaw mo na. Diba? O kasi binabalik ka sa mindset na gano'n. Ngayon, ganito. Para yumaman tayo, meron tayong pag-uusapan. Ano ba yung kailangan gawin para yumaman ang isang tao? Pakita muna natin. Yan. Ang pagyaman, hindi against ang Diyos dyan. Dahil sa totoo lang, basahin natin. 1, 2, 3, go. Oo nga, mali. Mali lang yung spelling. Yan. So, tingnan mo. So, dyan sa Deuteronomy 17,
Pwede mong sabihin sa iyong sarili na ikaw yung gumawa ng yaman mo. Huwag mong gawin yon. Sabi niya, remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Ibig sabihin, hindi against ang Diyos sa pag-asenso, sa pagyaman o sa pag-accumulate ng wealth. Hindi siya against. Kasi, bagkus, siya pa ang nagbigay sa atin ng abilidad para makapag-create ng wealth. Ibig sabihin, sa Kanya din galing yan. I-acknowledge lang natin. Tanda mo, i-acknowledge natin na siya lahat ang may gawa. Sa Kanya galing yung ating galing. Tandaan natin ha. Oh. So, sa madaling salita, hindi against ang Diyos sa pag-asenso ng tao. Tanda mo ha. Bakit? Si Abraham napakayaman. Si Isaac, si Jacob napakayaman. Alam mo ha? Oh. Tanda mo yun. Kaya nga minsan, pag wag na, out of topic. Ito na tayo. O, ito ngayon. Paano ba yumaman? No, paano yumaman? Pakita natin. Una, ayaw na mag-click. Ay, hindi, nag-CR pala. Sorry. Ayaw, balik muna natin. Okay. Ayan. Ngayon, nandito na tayo sa I Am Worldwide. Tama? Meron ka ng avenue para umasenso. Tama? Yes. Meron ka ng... Naku, kasi maraming iba gusto yumaman pero hindi pa niya alam kung saan o papaano. Tama? Kasi, nakuha nyo, yung hindi ka naimbitahan sa I Am Worldwide, maaaring hindi mo alam kung paano ka aasenso. Tama? Karamihan, abroad talaga. Abroad. Talaga, abroad. Kasi hindi naman tayo blessed. Minsan, blessed ka kasi magandang mukha. Tama, may ganun eh. Blessed sa, may gifted talaga. Diba, sa pagkanta, ganyan. Sa pagsayaw, meron kasing gifted talaga. Pero halimbawa, yung katulad lang natin, di ba? Yung sakto lang. Yung hindi pwede maging artista. Alam mo yan? Di ba? Oh, paano yun? Kaya nga, minsan mas okay pa yung wala ka sa gitna, no? Kasi ang nakaka-hire yung mga pogi talaga, tapos yung mga hindi. Talagang ano talaga. Diba sila yung kasi pwede maging komedyante tong nasa baba, eh, no? Pero yung nandito ka sa gitna, mukhang ano eh, walang pag-asa. Lalo pa walang talent, walang talento, walang talent. Naku, mahirap. Ha? Pero kaya ngayon, nasa I Am Worldwide na tayo, pantay-pantay na. Diba? Ano tayo? Health, opportunity, and prosperity for everyone. Diba? Kaya nandito ka ngayon. O, diba? Pwede ka dito. O ngayon, dahil nandito ka na, ano yung gagawin natin? Kasi mahirap umasenso. Mahirap kasi nagsisimula yan sa mindset. Kaya ngayon, sa aking makakaya, pagtutulungan natin, kung ano ba yung naging sikreto kung paano tayo aangat sa buhay. Na nandito na tayo sa negosyong ginagawa natin. Kasi kahit anong negosyo, mahirapan ka. Kaya kailangan mong malaman na meron kang pattern na susundan. Una, know your why. Alamin mo yung dahilan. Ba't mo ba gustong yumaman? Bakit mo ba gustong umasenso? Ha? Bakit ba? Ano ba talaga yung dahilan kung bakit gusto mong yumaman? Alam mo, yung katagang gusto kong yumaman na yan, sinabi ko sa utak ko yan nung ako ay 10 years old. 10 taong gulang yun, mga siguro 3 araw na kaming fasting. Hindi naman kami religious. Pero wala kayong makain eh. Walang drive yung tatay ko. Kasi nagda-drive lang siya ng tricycle eh. Eh, wala siyang drive. Eh, yung nanay, di ba, pagka walang kain, ang mga babae kasi may 25,000 words per day. Kaya parang ibubunganga niya na yan, di ba? Bana talaga. Parang Armalite. Minsan yun yung alarm clock niyo sa umaga, di ba? Ay! Pag nakita tulog ka pa, pag naunang gumising yan, yari ka. Lalo na pag may ginagawa na siya sa bahay, tapos nakaano ka lang, ay yari ka sa nanay mo. Ayaw ng nanay makitang pahila-hilata ka lang. Oo.
Go, bawal yun. Talagang pa. Nakita mo sa TikTok? Napanood yun sa TikTok, ang ingay ng nanay. Ay! Umagang-umaga, alarm clock yan. Pagkatulog ka. Oo, lalo pang walang kain. Yari ka nun. Iinit ulo. So, binanatan. Yung tatay ko, pasensyoso, tahimik. Siyempre, mapuno na rin, di ba? Hindi rin namin in-expect na talagang first time kong nagalit yung tatay ko, kumuha ng kahoy, 2 photos, papahalo sa nanay namin. Oo. Kasi minsan, wala na rin siyang kain, di ba? Oo. Kahit gano'ng kabait pala itong mga tao, pag walang kain, masisiraan eh. Lalo na pag maingay, di ba? Kasi nga, may mga kapitbahay. Di ba? Maririnig, mahihiya, mapapahiya, di ba? Ang ingay talaga yung... Gano'n pa. Biglang, buti nakaiwas, nakatalon. Yung nanay ko hindi marunong sa mga tumbling yun. Pero start. Galing. Pero, niyakap ko tatay ko. Kasi 10 years old pa lang ako eh. So, niyakap ko siya kasi nakita mo nag-aaway yung bata ka, di ba? Makita mo mag-aaway. Parang hindi paganda sa mga bata yun, makita nag-aaway yung kanang magulang. Iyakap ko siya, pinigilan ko siyang gano'n. Sobrang iyak ako ng iyak. Hindi ko yung talagang alam mong iyak na, grabe talaga yung iyak na yun. Tapos si Papa ko natauhan kasi nakita niya hirap na ko huminga. Nag-sorry siya. Sorry, nabigla lang si Papa. Sabi na, bigla si Papa. Pero nung time na yun, doon ko na-realize, gusto kong yumaman. Hindi pwedeng walang pera. Kasi kahit gano'ng kabait, mag-aaway pag wala ng chicha. Chicha. Kahit gano'ng kapogi. In love ka ngayon. After 3 years, ang pogi sa umpisa, ikaw muna bumubuhay. Thank you. Anak ko pala si CJ at saka si Nat. Yan. Yung isa namin, si Miguel, wala kasi hindi siya sapphire. Wala. Andun mo iwan siya. Hindi siya pa pwede. Itong dalawa sapphire na. Palapakan naman namin. Oo. So, yun, tandaan natin yun. Doon na-realize, bata pa lang, doon na sa isip ko, gusto kong yumaman. Yun yung isa sa deepest why ko. Nung bata pa lang ako. Kailangan yumaman. Kasi hindi maganda ang mahirap. Nung sitwasyon ko na yun, kasi nakita mong nag-aaway dahil sa pera. Kasi wala nga eh. Yun yung kailangan maintindihan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea. Ito, personal ko to na opinion, pwedeng iba sa inyo. Pero ito yung know your why. Top 3 lang, no? Paring top 5 sa'yo, dapat meron ka yan. Top 3 reasons, sa akin ito. Yan sa, I wanted to provide for my family. Ayan yung pamilya. Yung pamilya ko nandyan. Ayan si GM. Ayan siya. Yan yung pinakamagandang babae na kilala ko. Ayan. So, gusto ko makapag-provide sa aking pamilya. No? So, iba-iba naman tayo. Bahala ka kung anong gusto mo. Pero sa akin, number 1, family first. Oo. Pamilya. Kailangan kasi yung reason mo, yung mas malaki sa'yo. Yung reason mo, yung hindi lang sa sarili mo. Kasi pag sarili mo lang, pwedeng hindi mo gawin. Kasi natitiis mo eh. Natitiis mo naman yung sarili mo eh. Tama? Pero paano yung mahal mo sa buhay? Kailangan, meron tayong mindset, lalo na mga lalaki, tayo mag-provide sa ating pamilya. So, mahirap na, kasi minsan may mga babaeng independent, di ba? Sa sobrang independent, gusto nila sila nabubuhay doon sa lalaki. Tama?
Kaya lang, hindi ka magpa-function ng maayos kasi hindi mo role yun eh.